Isa ka rin ba sa nahihirapan na baklasin ng magneto ng iyong motor? Dahil na lost thread na yung pinakagitna niya, gagamit na tayo ng dalawang special tool. Itong flywheel puller, saka itong sliding hammer puller para matanggal natin yung mga namuong dumi dito sa may stator at mapinturahan natin yung magneto. Sa ganitong paraan, magiging maganda ang daloy ng kuryente natin at magiging maganda yung charge ng kuryente. Pero bago yun, paano nga ba gumagana ang magneto at paano ito nakakapaglikha ng kuryente? Para sa mga beginners, kapag umaandar ang makina, umiikot ang magnet sa loob ng magneto. Sa pag-ikot nito, nagkakaroon ng pagbabago sa magnetic field sa paligid ng coil. Nagkakaroon ng electric current at dito na nabubuo ang kuryente. Ngayon, alam na natin kung paano gumagana ang magneto at paano ito nakakalikha ng kuryente. Ito yung mga tools na gagamitin natin. Samurai spray paint, pampintura ng magneto, WD-40, set ng Allen wrench, nakasukat dun sa may stator. Itong sliding hammer puller na may 3 bala. Itong 3 bala niya ay hindi na natin gagamitin dahil lost thread nga yung pinakagitna niya. At itong flywheel puller na may 3 bolt, nakasukat naman dun sa may magneto. Tara, umpisahan na natin. So unang step, mag-gloves muna tayo. Tapos baklasin na natin tong pan cover gamit ang Phillips screwdriver. Itong motor nga pala na to ay MIUI 125 na 5 years nang hindi nabuksan ang magneto. Suggestion ko nga pala para hindi mag-stack up yung magneto. 2 to 3 months after nyo mabili ang motor, baklasin nyo na yung magneto at pinturahan nyo na. Dahil kung pinaabot pa natin ng ilang taon, kakalawangin na yung pinaka-inner thread. At kung pipilitin natin ipasok yung special tool, ay pwedeng mag-cause ng ma-lost thread. O mas maganda nga pagkalabas sa kasa, ay pabaklas nyo na yung magneto at pinturahan nyo na. Natanggal na natin tong pan cover, dito naman tayo sa pinaka-fan nya. Dito ay gagamit tayo ng socket wrench na size 10mm. Natanggal na natin tong fan. So ganito siya karumi after 5 years na hindi natin nalilinis. So kinakalawang na tong magneto, so pwede na tong mag-cause na may stack up na siya. Baklasin na natin to para mapinturahan na natin ng high temp na samurai paint. Ganito siya karumi, no? Importante na nililinis natin to para matanggal natin yung mga nabubuong dumi. Para madali natin siya mabaklas, gamitan natin ng WD-40. Sprayan lang natin para lumambot, para madali natin mahatak mamaya. Impakin na natin, gamitan natin ng 17mm na socket. Tanggalin naman natin tong washer, gamitan natin ng screw na may magnet. Hatak-hatakin lang natin. Ngayon, gamitan na natin ng flywheel puller, gamitin natin tong bolt ng pan. Dahil ito yung kasya dito sa may magneto. 3 bolt to paikot, kakabit lang natin. Dapat maging ganito yung itsura niya. Ipapasok lang natin yung bolt sa 3 butas na itong flywheel puller. Ngayon ay gagamitan na natin ng sliding hammer puller. Sa mga nagtatanong kung saan natin nabibili itong pangtanggal na magneto, itong dalawang special tool, saka yung mga ginamit nating mga tools, ilalagay ko sa description nitong video or sa ibaba nitong video para maka-order din kayo. Ngayon ikakabit na natin itong sliding hammer puller. Ganito lang yung pagkakabit niya. Isasalpak lang natin dito sa thread ng flywheel puller. Paikot. So pakanan ng pihit na ito para mag-connect silang dalawa. Dito ay hahatakin natin ng malakas hanggang sa matanggal natin itong magneto. So natanggal na nga natin, oras na para pinturahan natin to at linisin natin yung stator. Pero bago natin pinturahan itong magneto, lilihahin muna natin to or papasadahan muna natin to ng steel brush para matanggal yung mga kalawang. So tanggalin muna natin itong puller. So ganito siya karumi after 5 years na walang linis-linis. Ang kapal na ng dumi niya. Lagyan muna natin to ng WD-40 para lumambot. Madali natin pihitin mamaya. Ngayon ay gagamitan na natin ng Allen wrench para matanggal tong stator. Hindi na nga pala natin tatanggalin yung pinakasakit nitong stator. Ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin tong Allen, iaangat lang natin yung stator para lang ma-access natin yung pinakalikuran niya at para malinisan natin. So natanggal na natin lahat, oras na para linisan na natin yung mga natanggal na nating parts. Katulad nito, napakakapal na ng dumi. Sa pagtanggal ng kalawang ng magneto, pwede tayong gumamit ng steel brush or itong maliit na steel brush or itong paint brush para naman dito sa stator. Sa paglilinis naman, pwede tayong gumamit ng sabon, pwede tayong gumamit ng gasolina, ng CVT cleaner. Pero sa pagkakataong ito, gagamit lang kami ng Joy
na dishwashing liquid. Ito lang kasi yung gusto nung nagpalinis sa atin. Ngayon, dito naman tayo sa magneto. Sa magneto, gagamitan natin to ng 1000 grit na liha para lang matanggal yung kalawang. Tiyagain lang natin hanggang sa maubos natin yung kalawang. Dito naman sa stator, pwede tayong gumamit ng toothbrush, brush. Huwag tayong gagamit ng steel brush kasi baka masugatan itong stator, yung stator coil. Okay lang naman itong nababasa, basta make sure nyo lang na hindi masusugatan itong coil niya. Dito naman tayo sa likuran ng stator. Gamitan natin ng paintbrush para mas mabilis ang trabaho natin. So ito na, linisan na natin. Hindi man totally nawala lahat ng kalawang, pero nabawasan. Nagmamadali yata yung nagpalinis sa atin. Okay na raw siya sa ganito. Tara, pinturahan na natin. Sa pagpipintura naman, dapat makovered lahat ng metal part. So 2 pasada yung gagawin natin dito. Alisan din pala natin ng pintura itong umbok na to para maging stable yung release ng kuryente na dadaloy dito. At pagkatapos natin mapinturahan, ilagay muna natin sa mainit para mabilis matuyo. Ikabit na natin itong 3 allen ng stator. Balik na natin itong napinturahan nating magneto. Tapos ibalik na natin itong washer at itong nut. Kamayin muna natin hanggang sa sumagad bago natin impakin. At nakabit na natin. So gusto mo ba yung mga ganitong klaseng maintenance? Subscribe na dito sa ating channel para sa mga susunod nating motorcycle maintenance.